Magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible study. At ngayon ay nasa Facebook tayo live at mamaya ay na-connect ko rin ito sa YouTube. Kaya kagabi hindi ako nakapag-live dahil sa nawala kaming network sa buong barangay yata kasi hanggang doon sa Pulong Buhangin ay walang network. Kaya ngayon tayo nakapagsimula uli dahil nagkaroon na kaninang tanghali. So ang ating pag-aaralan ngayon ay ganito, ang baluting kaloob ng Diyos sa mga anak niya na laban sa mga gawa ng kaaway. Sa mga gawa ng kaaway, alam natin na ang mga anak ng Diyos ang mayroong ding kaaway talaga. So dito, sabi nga natin, ang Diyos ay nagbigay ng matibay na proteksyon na panlaban sa mga panlaban ng mga anak ng Diyos sa sanlibutan. Sapagkat ang kaaway ng anak ng Diyos ay mga taga-sanlibutan, sapagkat ang naghahari kasi sa sanlibutan ay ang kaaway na dyablo. Ito ay makita natin na sinabi nga roon sa Matthew chapter 4, verse 8 to 10. Ito yung tinukso ng dyablo ang Panginoon. Pero dito lang makita natin yung huling, pangatlong beses kasi siyang tinukso. So yung panghuli, ito yung tinukso sa kanya, na pinakita niya ang pinaghaharian ng dyablo bilang dito sa sanlibutan. So sabi niya sa verse 8, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. So alam mo yung nung ako'y napunta sa Antipolo one time na gabi noon tagal na, ay may pinuntahan kami noon na nandoon gabi, nandoon kami. Alam mo, pag nasa itaas ka pala, no, sa may Antipolo, kitang-kita mo ang Metro Manila. At kapag gabi, nakita mo yung yung ilaw sa gabi. Sabi ko parang ito ang naalala ko nung oras na nakita ako, na parang ito ang sinasabi ni Satanas na ito yung kaharian niya. Kaya nga sabi niya, sa verse 9, ang sabi niya, at sinabi ng dyablo, ito ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpatira pa ka at sasamba sa akin. Challenge siya ang Panginoon dito . So, pinakita niya na ako ang naghahari dyan sa sanlibutan. Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang inyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang inyong paglilingkuran. So, doon ay ipakita ng Diyos na sa dyablo na wala siyang kapangyarihan. Pero ipinakita rin ng dyablo na iyan ang aking. So, kung nakita mo nga kasi sa itaas ka ng bundok, makita mo ang baba, para talagang, lalo sa gabi, parang yun ang talaga. Kasi alam naman natin na sa gabi, yung kumikislap-islap na ilaw ay nandiyan ang mga kanyang kaharian ng dyablo. Kaya nga ang sabi niya nga ay, dahil ang tunay na bayan ng mga anak ng Diyos, alam nyo, ay sa langit talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo sa pansamantala lamang dito, sa mga anak ng Diyos. Kasi tayo na ang mayroong nakalaan na sa atin ang ating kinalalagyan doon sa kanyang kinaroroonan. Subalit ang mga taong wala pang ganap na pananampalataya ay hindi pa nakasiguro. Kaya tayo ay, ang ating lugar ay nasa kalangitan talaga. Kaya nga sabi niya, stranger lang daw tayo rito sa lupa. At ang tunay nating bayan or
ay nandoon talaga sa langitan. Ang sabi niya sa sa John chapter 14, verse 1 to 4. Ang sabi niya, dito nagpatunay na tayo mga anak ng Diyos ay talaga ang ating bayan ay nandoon sa kinaroroonan niya. Sabi niya sa chapter 14 ng 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. So makita niyo lang, sinabi ng Panginoon, naghahanda siya ng matitirahan natin. At nandoon ang ating talagang tunay na tirahan sa kalangitan na kinaroroonan niya. Yun yung inihanda niya na kalalagyan natin, yung pangako niya, yung buhay na walang hanggan. So sabi niya roon, sa verse 3, kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo na matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. So yun ang pangako ng Diyos. Sa verse 4, sabi niya, at alam na ninyo kung ang daan tungo sa pupuntahan ko. So, sa mga taong may pananalig sa Diyos at may pananampalataya sa Kanya, ang totoo, alam na natin ang patutunguhan natin. Alam natin ang daan patungo doon sapagkat ito ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya yan ang daan. Kaya sabi niya, alam na ninyo ang daan ng patutunguhan ko. Kaya lang sabi nga nito ni Tomas, sinabi niya sa kanya ni Jesus, ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Kaya sabi nga sa verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan po. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng, alam mo, dahil sa alam natin na tayo nandito sa sanlibutan at ang ating kaaway talagang palaging nandiyan nagbabantay. Dahil gusto niya, huwag tayo mapunta doon sa inihanda ng Diyos sa kanyang kinaroroonan, sapagkat ang gusto niya makasama doon sa kanyang kaparusahan. Kaya binigyan niya tayo ng Diyos ng baloti or armor na para tayong nasa digmaan. Kaya nga, sapagkat tayo ay nakikipagdigma sa gawa ng dyablo sa sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos ay talaga nakikipagdigma yan sa sanlibutan. Sapagkat ang mga taong walang pananampalataya na ang ginagawa ay kung ano ang ginagawa ng dyablo, yun ang ginagawa ay hindi na yan kaaway ng dyablo. Sa kanya na yun. Dahil ang dyablo ang naghahari sa sanlibutan, hindi ito maunawaan ng mga taong walang pananampalataya. Nag-i-enjoy sila sa udyok ng dyablo na hahantong sa pagkakasala at pagkapahamak. Kaya enjoy sila kasi alam natin na kung saan ang ng dyablo ay nandoon ang kasiyahan. Kaya maraming tao ang yung walang pananalig at walang pananampalataya pa sa Diyos ay yun ang nakikiisa sa kanyang mga gawa. Kaya nga, at hindi nila alam na yun ay masama. Dahil alam nyo, ang sabi sa Santiago, chapter 4, verse 4 to 7. Ang sabi niya rito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos.
Alam mo pa, paano natin nagiging kaibigan ang sanlibutan? Nakikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin, nakipagkaibigan ka sa takbo ng sanlibutan. Kaya pag kaibigan mo ang takbo ng sanlibutan, kaaway ka ng Diyos. Kasi yan ay kontra sa kanyang ang gawa ng diablo ay kontra sa gawa ng Diyos. Kaya nga sabi niya ay, ulitin na natin, hindi ba ninyo alam na kinakaibigan ninyo ang sanlibutan? Kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo ay walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarugdob ng pag-ibig ng Diyos sa espiritong ibinibigay niya sa atin at ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Yeah? So ayaw ng Diyos na may kaaway tayo sa pag-ibig. Ngunit, higit na malakas ang tulong na binibigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mapagpakumbaba. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya nga, kaya kung ating tingnan, paano natin labanan ang diablo? Kasi sabi nga niya, pasakop kayo, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Okay. So, kung ating, kaya nga ang ating armor or baluti na ibinigay ng Diyos sa ating mga mananampalataya ay sabi sa Efeso ganito. Sa Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Okay. So ito ang binigay na armor sa ating or baluti na binigay sa atin ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Sa ating may pananampalataya sa Diyos, sa ating mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi niya rito sa verse 10, sa wakas magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. So ang sabi niya ay magpakatibay tayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sapagkat tayo nakikipag-isa kay Kristo, yan niya, sabi ko kanina, naging kalaban natin ang kaaway, ang sanlibutan. So dapat maging matibay ang ating pananalig sapagkat bibigyan tayo ng katulong ang kapangyarihan niya. At sabi nga niya sa verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga kaloob ng diablo. So isuot natin ang baluti. Kung baluti, para bang na tayo ay talagang nakipaglaban, digmaan sa gawa ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Di ba ito kasi ang diablo man, spiritual siya. Hindi siya personal na tao, kagaya ng kalaban mo talaga ay tao. Kasi, kaya nga ang sabi niya rito, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno ng may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman. Kadilimang na mamayani sa sanlibutang ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Nakita ninyo na ang sabi ng Panginoon dito, ang ating kalaban hindi tao, espiritu kasi. Dahil kung ang Diyos ay mayroong banal na espiritu,
ang diablo man ay may espiritu ng kasamaan. At sabi niya, tandaan natin mga kapatid, sa pananampalataya at sa mga kaibigan na wala pang ganap na pananampalataya, tandaan ninyo. Ito ang sinasabi na ang ating kaaway kasi hindi talaga natin nakikita. Diablo yan. Spiritual kasi siya. Sabi niya na namamahala sa kadiliman, namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga tukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tingnan mo, kung tayo may anghel na nasa langit na nagbabantay, mayroon din anghel ng kadiliman na gumagawa sa mga anak, hindi na anak ng Diyos, sa kanyang mga kampon. Alam mo, ganito nga yan. Maraming makita natin sa mga tao, sabihin natin mabait naman siya. Wala naman siyang, hindi naman siya masama, hindi mamatay tao, hindi ganun. Pero, ang bibig naman niya ay puro palamura. May mga taong gano'n na bawat salita may kasamang mura. Hindi naman niya minumura yung kanyang kasama, pero nagmumura. Kaya sabi natin, pero mabait ng tao yan, para mura lang. Masabi din natin na mabait na tao, marunong matulungin, kurap naman. So, hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya yung mga tao walang pananampalataya at walang hinawakang salita ng Diyos, para sa kanila ay okay lang yun. Kaya sila makita natin mabait dahil matulungin, nagbibigay ng tulong, pero saan nanggaling ang kanyang ginawang tulong? Sa kinurap or panluloko. Kagaya yung kapares noon ng isang Christian na nandoon sa Mindanao na magbibigay ng malaking tubo. Pagkatapos yun pala ay scam. Pero ang tingin mo, pastor siya, ha? Pero yun pala ay masama. Kaya siya pala ay pinag-aarian. Kaya kapares dito, pinag-aarian siya ng masamang ng spirit kadiliman. Kaya hindi na masabi na, hindi naman siya talagang ganap na matay tao, hindi naman siya talagang makita mong salbahi o bastos na tao. Pero hindi siya ang tamang niya, hindi siya sumusunod sa aral ng Diyos. Kaya yan ang kasi sabi nga niya, ulitin ko lang, kasi ang kalaban natin, yung mga taong ganyan, walang pananampalataya, pinagharian ng masamang espiritu. At ang masamang espiritu ay yan nga rin yung mga gawa ng diablo. Kaya nga sabi nga niya ay ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi ang mga pinuno na may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan. Kasi makita ninyo, basa ninyo sa pahayag o revelation, nandoon yung 7 iglesia, makita niyo roon may anghel talaga na bantay ng bawat iglesia. Kaya parang kapares dito, mayroon ding anghel ng ang diablo na spiritual siya, sabi nga dito. Kaya nga sabi niya sa verse 11, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Yon ang sabi ng Panginoon. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong makakatayo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa ating mga anak ng Diyos, isuot yung baluti ng Panginoon para mapaglabanan natin. Kaya nga tayo parang nakikipaglaban, nakipagdigma talaga ang ating ginagawa ng mga anak ng Diyos, sapagkat iniiwasan natin ang gumawa ng masama. At ang udyok naman ng masamang espiritu ay nandyan kung kulang tayo sa kaalaman, ay talagang
madadala tayo, matatalo tayo. Kaya nga sabi niya sa verse 14, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Yan. Alam niyo kung paano pinagtanggol ng Diyos ang sinagot ang dyablo doon sa pagtukso sa kanya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya sabi niya, bigkis ng katotohanan, yung katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Lumakad tayong matuwid, hindi lalayas ang dyablo sa atin kung tayo gumagawa ng matuwid at ang katotohanan ng ating panghawakan. Yan ang ating baluti na sinasabi ng Panginoon. Sabi verse 15, at isuot ang panyapak na pagiging mahanda sa pangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. See? So kung tayo inudyukan ng masamang espiritu, gumagamit din siya ng mga tao, turuan siyang makipagsundo sa Diyos at turuan ng mabuting balita para yan ay masaway siya at kung hindi siya maligtas, hindi siya susunod, tatakbo sa iyan. Kaya nga sabi niya sa verse 16, taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Yan. So, ang ating taglayin ay ang pananalig kay Kristo bilang panangga. Ano ang pagwasak natin sa gawa ng dyablo? Ang pangwasak natin sa gawa ng dyablo ay salita ng Diyos. Kaya itong sinagot siya ng Panginoon ng dyablo nung sinutukso sa anong ginawa niya? Salita ng Diyos lang ang kanyang panlaban. Anong ginawa ng dyablo? Lumayas siya. Kaya nga, yan lang ang dapat natin panghawakan. Every time na mayroong pag inudyukan ka ng maglasing, anong sabi ng Panginoon? Sikapin mo sa Efeso din yun. Sikapin mo mapuspos ka ng banal na espiritu, huwag kayong magsilasing. So, yan ang panlaban mo. Yan ang tatakbo na lang siya dahil pinangawakan mo na ang sabi ng Panginoon, sikapin ko ako'y mapuspos ng banal na espiritu. Verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyong pantabak ang kaloob ng espiritu sa makautuwid ang salita ng Diyos. Yan. Yan ang ating tabak, ang salita ng Diyos. So kung ang taong walang pananampalataya, walang alam na salita ng Diyos, anong tabak ang gagamitin niya? Hindi naman kalaban niya na kukuha siya ng baril para barilin niya. Inuudyokan siyang gumawa ng masama. See? Ang salita lang ng Diyos. Kaya sa mga taong mayroong pananalalig at pananampalataya, salita ng Diyos ang ating palaging pinanghawakan, panlaban natin yan. Yan ang ating baril. Yan ang ating sandata. So verse 18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa, patuloy ang manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya sabi nga natin, ang salita ng Diyos ang ating panlaban at manalangin tayo para maalis at huwag tayong matalo ng gawa ng dyablo. Sapagkat tayo ay parang ang ginawa kasi ng Panginoon na sinasabi niya, baluti at mga tabak, ano naman siya, spiritual siya. Kaya nga, ang ating tanging tabak, ang baluti katotohanan at matuwid na pamumuhay. Ang ating tabak o palangga, ang salita ng Diyos. Ang palangga natin, panalangin ang ating tabak ay ang salita ng Diyos. Kaya yan ang ating baluti ng binigay sa atin ng Diyos
na ating dapat panghawakan. Kaya nga sa mga kapatid sa pananampalataya, lalong tibayan ninyo ang inyong pananalig at ating pananampalataya sa Diyos para wag tayong matalo sa ating pakipagdigmaan sa gawa ng dyablo at ang salita ng Diyos ay manatili sa atin at yan ang ating panlaban. Anytime na nandyan, alam natin ang salita ng Diyos na ating babanggitin para tumakbo at lumayas ang masamang espiritu na gawa ng dyablo. Amen? Purihin ang Diyos at tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sapagkat tinuro mo sa amin kung ano ang aming panlaban sa gawa ng kaaway. At alam namin, Panginoon, na ang aming kaaway ay hindi nakikita sapagkat spiritual din siya, sapagkat yan ang gawa ng dyablo. Sapagkat kung kami ay hindi namin nakikita, Panginoon, kaya dapat malaman namin kung gaano ang gawa ng dyablo, sapagkat sa pamamagitan ng mag-udyok nito sa amin ay nakakagawa kami ng masama. Subalit, salamat sa katotohanan na inayag mo, Panginoon, sa amin sa gabing ito. Ama, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at makapakinig nito. Pagpalain mo ang kanilang buong sambahayan at buksan mo ang kanilang mga puso at isipan at pangunawa para makita nila, Panginoon, ang tunay na kahalagahan ng aming pagsaliksik ng iyong mga salita at ang mga matibay na pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral at ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po at pagpalain kayong lahat na makikinig sa gabing ito.